Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po, ito hong survey na lumabas po ngayon, ito po ay kakaibang survey po mga kabida kasi online, yung survey na ginawa. At ito po ay kinonduct po ng ArcLight page na makikita po natin sa Facebook, ito ay kakaibang survey kung ikukumpara po natin doon ho sa mga traditional surveys po ng Pulse Asia, SWS, Okta Research at maging itong Tanjiri kung saan po ay ginagamit po nila ito hong face-to-face survey doon ho sa kanilang mga respondents. Unlike ho dito, online. Kung sino yung mga followers po nila dito ho sa ArcLight, yun na po yung pwede hong bumoto, mga kabida, po. Ang ArcLight, by the way, meron pong almost 2 million followers, itong ArcLight page. Alright? Now, base ho dito sa kanilang impormasyon po mga kabida, yung survey ay kinonduct po noong February 12 hanggang 14, 2025, with 66 senatorial candidates to choose from. Okay? ArcLight, with its 2 million followers, generated more than 261,574 votes from accumulated survey forms and recorded 3.8 million in total engagement. Ayan, yun yung kanila kong information. So, marami po, mantakin nyo, mabot po ng 3.8 million engagement, At yung bumoto, nasa almost 2 million, mga kabida. Eto, maganda po ito, masusurpresa po kayo mga kabida sa result po ng survey na ito kasi dinomina po ng mga kandidato po ng PDP Laban, ito hong online survey na ito, Unlike doon sa mga traditional surveys, okay, kung saan po ay dinomina po ng mga kandidato po ng Bagong Pilipinas, Babasahin ko po sa inyo ito hong top 20 lang po, top 20 results, mga kabida, dito sa online survey po ng ArcLight. Magugulat po kayo kung sino-sino yung mga nasa top 20, Eto, number 1. Ang number 1 po ay si Senator Bongo na nakakuha po ng 25,880 votes. Okay? By the way, maganda po ito kasi hindi lang percentage ang makikita po natin, kundi numbers talaga yung boto, Unlike dun sa traditional surveys po ng Pulse Asia, SWS, Tanjiri at saka ito pong Okta Research, percentage lang po yung makikita po natin, Pero dito, actual talaga, yung actual votes, Okay. Number 1, Senator Bongo with 25,880 votes. Ang number 2 po mga kabida ay si Senator Bato de la Rosa, nakakuha po ng 25,244 votes. Number 3, si Dr. Richard Mata, na meron pong 24,654 votes. At saka yung number 4 po mga kabida, ito pong si Marcoleta Rodante na nakakuha po ng 23,957 votes. Alright? Number 5, Apollo Kiboloy, na nakakuha po ng 23,458 votes. Ayan. And number 6, Attorney Jimmy Bondok na nakakuha po ng 22,070 votes. Ang number 7 po mga kabida ay nakuha po ni Attorney Vic Rodriguez na meron pong 18,150 votes. Number 8, Raul Lambino, nakakuha po ng 17,624 votes. And number 9, ito pong si Attorney JB Hidlo na nakakuha po ng 17,395 votes. Ayan. Number 10 po si Philip Salvador na nakakuha po ng 15,162 votes. And then top 11 or number 11, Willie Revillame. Meron pong 4,144. Number 12, ito pong si Bam Aquino, nakakuha po ng 3,468. And then number 13, Heidi Mendoza, 2,239 votes. And then Francis Kiko Pangilinan, nakakuha po ng 1,971 votes, nasa number 14. And number 15, Panfilo Lacson, 1,852 votes. And number 16 po mga kabida, Bonifacio Busita, meron pong 1,708 votes.
And number 17, si Norberto Gonzales, 1,527 votes. And number 18, Attorney Luke Espiritu, nakakuha po ng 1,525 votes. And number 19, ito pong si Ariel Kerubin, nakakuha po ng 1,402 votes. And number 20 po mga kabida, Tito Soto, nakakuha po ng 1,217 votes. Ang number 1, doon ho sa mga traditional surveys po mga kabida ng Tanjiri, ito pong Okta, at saka ito pong SWS and Pulse Asia na si Congressman Erwin Tulfo, nasa number 21 na lang po. Okay? From the top, nasa number 21 na lang po siya. No? So basically, yung survey na ito ay dinomina po mga kabida ng lahat ng mga kandidato po ng PDP Laban. Pasok sila lahat doon. Ano? Okay? From top 1 to top 12. Okay? From top 1 to top 12. Ano po? Na? At yung mga kandidato po ng Bagong Pilipinas ay hindi ho natin makikita ho dito. Ano? Okay? Sa top 12. Ano? Panfilo Lacson, number, ano po dito? Number 15. Ano? Ito, kabilang po ito sa Bagong Pilipinas. Ano? Ito pong si Tito Soto, number 20. Erwin Tulfo, number 21. Okay? Pacquiao, number 23. Ayan. Tapos, number 24, Amy Marcos. So, wala hong nakapasok po sa kanila, no? Doon ho sa top 12. Now, kung ikukumpara po natin itong survey na ito, doon ho sa traditional surveys po mga kabida, napakalayo yung kanyang difference, ano? 'Di ba? Kasi yun nga, doon sa traditional nangunguna yung mga kandidato po ng Bagong Pilipinas. And yet dito ho sa survey na ito, baliktad. Nawala yung mga kandidato po ng Bagong Pilipinas sa top 12, even sa top 15, ano? Okay, ang nagdomina po dito mga kabida, ito yung mga kandidato po ng PDP Laban. Ano? Now, ano pong indikasyon po ito? Ano? Kaya nga ako mismo, medyo may reservation po ako dito sa mga surveys. Ano? Itong traditional. Ano? Kasi hindi natin alam yung kanilang method. Itong scientific na ginagamit po nila. No? Tsaka, wala kong numbers. Percentage lang po yung kanila kong ipinapakita. No? Percentage lang po. Hindi natin alam kung ilang thousands yung nakuha po ng bawat kandidato, no? Percentage lang po, ano? Unlike ko dito, numbers talaga. Okay? Numbers talaga, no? So, kung titingnan po natin yung survey na ito, mga kabida, maraming talagang magtatanong, legit ba yung survey po ng traditional? Like ito pong Pulse Asia, SWS, Okta Research, at Tanjiri, ano pa, no? Pareho po sila Parang nagkakaintindihan po itong apat na survey firms, ano? Okay? Unlike ko dito, online talaga, ano? Kung sino yung may account, yun yung pwedeng makapag-participate po, ano? Dito sa survey na ito. Diba? Yun yung difference po niya. Mas madaling maintindihan itong online survey na ito kung ikukumpara doon ho sa scientific method na sinasabi po nila na ginagamit po daw ng mga traditional survey firms, ano? Mga kabida. So, yun lang po, no? Mag-isip-isip po tayo dito ho sa mga surveys na ito, ano? Kung sino po yung nagsasabi po ng totoo po mga kabida. Marami hong nagsasabi na ito pong mga traditional surveys na lumabas ay isa pong uri po ng mind conditioning, ano? Mga kabida. Kung tutuusin po natin, like yung bagong survey po ng Okta Research na mas marami daw yung sumusuporta daw sa mga Marcos kumpara kay Digong, ano? 'Di ba? Kung tutuusin po natin, titingnan po natin yung galaw po ni Presidente Marcos, pupunta po siya sa mga lugar, halos hindi siya pinapansin, ano? 'Di ba? Halos hindi siya pinapansin mga kabida, pumunta siya ng Iloilo. Halos hindi siya pinapansin doon Pumunta siya ng Davao, halos hindi siya pinapansin doon. Okay? Unlike ko, itong si Digong, kahit saan, pupunta po itong si Digong. Diba? Dinudumog talaga ng crowd. Minsan, nagpapa-picture pa, no? Unlike ko dito kay PBBM, parang wala lang
Parang si Trillanes, ano? Parang hindi ho nakita, parang ang nakita po nila hangin, ano? 'Di ba? Yun yung nakakapagtataka po mga kabida sa lumalabas po na survey ng traditional, ano? Sinasabi po nila mas mataas yung trust rating po ni PBBM kumpara po kay Sara Duterte, 'di ba? Mas marami hong sumusuporta ho kay BBM kumpara doon ho kay BP Sara, 'di ba? Kung titingnan natin yung actuations po ng mga nasa admin ngayon parang nagkukumahog no? Natataranta. Ito lang example, itong impeachment po, itong pagperma po ng mga kongresista po natin, ano? Nagkukumahog po itong mga mamabatas po natin na mag-explain. Sa kanilang mga Facebook account, ano? Kung hindi ho sila natataranta, bakit ho mag-explain po sila? Kung hindi ho sila nangangamba doon sa kanilang mga constituents. Diba? Bakit ho sila mag-explain? Kung sa tingin po nila, tama yung ginawa po nila, no? Diba? Yun lang po, no? Yun lang po yung observation ko po mga kabida. So, for your comment and for your reaction, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless!